Ang kwentong matutunghayan niyo ngayon ay karanasan ng isang aswang na magiging hari sa kanilang angkan. Itago na lamang natin siya sa pangalang Aris. Nangyari ito sa parteng Negros, taong 1960s pa. Sisimulan ko na ang kwento. Nasa edad 18 pa lamang si Aris ay sinabihan na siya ng kanyang amang si Digno na siya na ang susunod na maging hari ng mga aswang. Ang totoo niyan, ayaw niyang sumunod sa yapak ng kanyang ama na maging hari o magiging pinuno. Ang nais niya kasi ay gusto niyang mamuhay ng normal kasama ang bubuuin niyang pamilya. Ngunit dahil iyon ang kagustuhan ni Digno na kanyang ama, na magiging hari siya o susunod na pinuno, wala siyang nagawa kundi ang sundin iyon. May dalawang kapatid na babae si Aris at siya ang bunso. Kaya walang ibang magmamana kundi siya lamang dahil siya lang ang lalaki. Isang araw habang kumakain sila sa hapagkainan, naglakas loob si Aris na magtanong sa kanyang ama. "Ama, kailan ako magiging hari?" "Pagtungtong mo sa edad na 22 anak. Kaya sa pag-edad mo ng 21, susubukin na kita at sasanayin na maging pinuno nila." Nakangiting sagot ng kanyang ama. Tumango na lamang si Aris. Ang kanyang dalawang kapatid na babae naman na sina Mika at Tanya ay nakatira rin naman doon at may sarili ng pamilya ng mga panahong ito. 20 taong gulang na noon si Aris. Ilang buwan na lang ay sasapit na siya sa ika-21 taong gulang. At kapag nangyari iyon na ang simula ng kanyang pagsasanay. At yun nga, lumipas ang mga buwan. Hanggang sa sumapit na nga ang ika-21 taong gulang niya. At iyon na ang simula ng kanyang pagsasanay. Nakatira sila sa paanan ng bundok. Kasama nila ang kanilang angkan roon. Maging ang mga kaibigan ng kanyang ama at ang kanila pang ibang angkan. Maayos naman ang kanilang pamumuhay dahil malayo sila sa bayan kung saan nakatira ang mga tao. Sinanay si Aris ni Digno kung paano palakasin ang kanyang kapangyarihan bilang isang aswang. Tinuruan siya kung paano ang tamang pagkikipaglaban, paano maging mabilis at maging alerto kapag may kalaban na darating. "Alam mo anak, kaya ako ito ginagawa ay dahil ikaw ang magpoprotekta sa mga nasasakupan mo kapag naging pinuno ka na. Huwag kang mag-alala dahil nandito naman ako para gabayan ka hanggat buhay pa ako." Wika ni Digno. Kasalukuyan silang nagpapahinga sa lilim ng isang puno. Tinanong naman ni Aris kung sino ang mga magiging kalaban nila. Ang sabi lang ng kanyang ama, mga tao na masasama at mga aswang na gusto silang sakupin at patayin. Kaya noong mga panahong iyon, Sir Casper, nangako si Aris na gagawin ang lahat para maprotektahan ang kanilang angkan. Halos araw-araw ay sinasanay si Aris ng kanyang ama. Meron pa iyong hinihintay nila ang kabilugan ng buwan para makapagpalit siya ng katauhan bilang isang totoong aswang. Doon niya mas mailalabas ang kanyang lakas. Isang araw noon, habang sila ay nagsasanay, tinanong ni Aris ang kanyang ama kung ano ang itsura ng bayan kung saan nakatira ang mga tao. Ang sabi ng kanyang ama, maraming bahay, gusali, maingay ang paligid at maraming tao. Sa isip ni Aris, gusto niyang makita ang itsura ng bayan dahil sa kuryosidad. Kaya naman kinaumagahan, sinabi niya sa kanyang ama na siya na lang muna ang magsasanay. Pumayag naman si Digno dahil may tiwala naman ito sa anak. Subalit, lingid sa kaalaman ni Digno, ay iyon ang ginawang pagkakataon ni Aris para makapunta siya sa bayan. Malayo ang nilakad niya bago narating iyon. Magtatanghali na nang makarating siya. At tama nga ang kanyang ama. Maraming bahay, gusali, maingay at maraming sasakyan.
Ganito palang buhay nila rito sa bayan. Sobrang saya pala dito. Hindi gaya sa amin. Napaka-boring. Palaging tahimik at seryoso ang mga tao. Naglalakad-lakad si Aris noon hanggang sa mapadpad siya sa isang talipapa. Napakaraming karne ng baboy. Natakam siya roon dahil iyon lang naman ang pwede nilang kainin. Sariwang karne at gulay. Hanggang sa napatingin si Aris sa babaeng nagtitinda. Napatitig siya rito. Napakaganda namang dalaga, sambit ni Aris. Napatingin sa kanyang babae at ngumiti ito sa kanya. Kaagad siyang tumalikod para itago ang hiya. Maglalakad na sana siya nang tawagin siya ng babae. Inaalok siya nito ng paninda. Humarap si Aris at lumapit sa paninda ng babae. Tinanong ng babae kung ano ang gusto niya. Napakamot siya sa ulo at sinabing wala siyang pera. Pasensya na, pero wala kasi akong pera na pambili ng pagkain eh. Wika ni Aris. Sinabi ng babae na mamili lang siya at ibibigay na lamang nito iyon. Natuwa naman si Aris. Kaya pinili niya ang karne ng baboy at sinabing kahit konting parte lang. Binigyan siya ng kalahating kilo at mga gulay. Nagpasalamat siya nang ibigay iyon sa kanya. Sinabi niya sa sarili na mababait sila. Umalis na siya roon pagkatapos nito. At habang nasa daan, hindi mawaglit sa isip niya ang babae. Unang beses niyang makasalamuhan ng tagalabas o tagabayan. Mababait pala sila, wika niya sa sarili. Nang makakita ng lugar, kinain niya roon ng walang pasubali ang karne ng baboy at gulay. Bilang gabunan, pwede nilang kainin ang mga pagkain na gusto nila. At nang maubos iyon, nagmamadali na siyang umuwi sa kanila dahil baka abutin siya ng hapon. Kahit kasi mabilis ang paglalakad niya o kaya'y pagtatakbo, ay medyo may kalayuan ang bayan sa kanilang tribo. At nang makarating siya sa kanilang komunidad, tinanong kaagad siya ng ama kung kumusta ang pagsasanay niya. Sinagot naman niya iyon na ayos lang at mas pinalakas pa niya ang sarili. Nakahinga ng maluwag si Aris dahil naniwala naman ang kanyang ama. At para hindi makahalata ang kanyang ama, kinabukasan ay nag-ensayo siya. Mas lalong pinalakas niya ang sarili. Ilang araw pa ang pinalipas niya bago ulit bumalik sa bayan para makita ang babae na napakabait sa kanya. Gusto niyang malaman ang pangalan nito. At nang nangyari ang araw na iyon, at nang makarating siya sa bayan, kaagad niyang hinanap ang talipapa. Hindi naman siya nabigo at nakita naman niya ang babae na abala sa pagtitinda. May dala ng pera noon si Aris. Lumapit siya rito at itinuro ang karne. Natuwa naman ang babae nang makita siya. Mabuti at bumalik ka. Dayo ka ba rito? Ngayon lang kasi kita nakita. Tanong ng babae. Tumango lamang siya. Oo, dayo lang ako. Miss, ano palang pangalan mo? Tanong niya. Nagpakilala ang babae bilang Leia. Leia ang pangalan nito. Sinabi niya na maganda ang pangalan nito at bagay dahil maganda ang babae. Nagpasalamat naman si Leia sa sinabi niya. Nagpakilala rin siya rito. Inalok si Aris na magmerienda na sinang-ayunan naman niya. Bahagya siyang pumasok sa loob ng tindahan at pinaupo sa mesa na naroon. Nagmerienda sila ng pansit at akmang bibigyan siya ng kalamansi, pero tumanggi si Aris at noong makasubo na siya, bigla na lang namula ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin lang nun, may sangkap iyon na bawang. Napansin naman ito ni Leia. Ayos ka lang ba, Aris? Nag-aalalang tanong ni Leia at hinawakan ang kanyang namumulang kamay. Umiling siya at kinuha ang isang maliit na botelya at pinatak iyon sa namumulang kamay. Sinabi ni Aris na ayos lang siya. Baka may nakain lang siya na hindi siya hiyang. Ilang sandali lang
Nawala na ang pamumula ng kanyang kamay. Mabuti na lang at tinuruan siya ng ama na kontrolin ang sarili kapag may nakain siya na hindi pwede sa mga aswang. May ibang aswang na nagiging agresibo o nagbabago ang itsura kapag may nakain na bawal sa kanila. At dahil magiging pinuno siya, kailangan niyang kontrolin ang sarili. Dapat siya ang pinakamalakas na aswang dahil siya ang aasahan at magliligtas sa kanyang nasasakupan. Mabuti na lang sa lahi nila ay kaya nilang kontrolin din ang pagiging aswang. Kumbaga, kaya nilang kumain ng mga normal na pagkain ng mga tao. Tinanong ni Leia kung taga saan siya. Sinabi niya na taga-kabilang baryo siya. At bago siya umalis, pinabaunan pa siya ng dalaga ng lutong karne. Tinanong niya rito kung bakit iyon ginagawa ng babae. At ang sagot naman nito, wala kasi daw itong kapatid na lalaki. At nag-iisang anak lang si Leia. Kasama niya ang kanyang ina sa talipapa. Ang kanyang ama naman ay isang magsasaka. Muli, nagpasalamat si Ares bago nagpasyang umuwi. Babalik ka pa ba? Tanong ni Leia. Oo, babalik ako dito. Pangako. Sigaw niya at kumaway rito. Habang naglalakad pabalik sa kanila, may biglang aswang na sumulpot sa kanyang harapan. Iyon ang kanang kamay ng kanyang ama. Sinabi nito na kailangang malaman iyon ng kanyang ama. Matalim niyang tinignan ng lalaki at sinabi na walang problema kung magsusumbong ito. Kaagad na umalis ang lalaki. Madali lang naman niya iyong malusutan. Sumagi na sa isip ni Ares ang naging pakikitungo sa kanya ni Leia. At mabait din naman ang ina nito. Mababait naman ang mga tao. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan din sila. May paninindigan na sabi ni Ares sa sarili. At pagkarating ni Ares sa kanila, nasa labas na ang kanyang amang hari at hinihintay siya. At bakit ka naroon sa bayan nang hindi nagsasabi sa akin, Ares? Ha? Bakit? Galit na tanong ni Digno. Kaagad gumawa ng palusot si Ares. Ang sabi niya ay naroon siya para magmatsyag. Para malaman ang mga kilos ng mga tao. At kung sakali man ay may magamit siya, kung sasalakay ang mga ito sa kanila. Kaagad na napangiti si Digno at tinapik ang kanyang ulo. Sinabi nito na mana talaga si Ares sa ama dahil matalino ito at matinik. Kinagabihan noon, kabilugan ng buwan ay muling sinanay si Ares ng ama. At habang nagsasanay, sinabi ng kanyang ama na gusto nitong mas marami pa ang maging aswang. Tinanong naman niya kung sa papaanong paraan sila dadami pa. At ang sagot ng kanyang ama ay kailangan nilang gawing aswang ang mga tao. Kaya mabuti na yung nagpunta siya roon dahil hindi na siya mahihirapan pa. Amang hari, hindi ata maganda ang suwestyon mo. Wala naman silang ginagawang masama sa atin. Bakit natin sila gagawing aswang? Tanong ni Ares. Pinigilan niya ang sarili na magalit dahil baka mahalata ng kanyang ama na ipinagtatanggol niya ang mga tao. Ngumisi lamang si Digno. Sinabi nito na mabuting sila na ang sasalakay sa bayan. Huwag nang hintayin na sila ang sasalakayin ng mga tao at ubusin sila. Sinabi pa ni Digno na gusto rin niyang iparana sa mga nasasakupan ang manirahan sa bayan. Maging malaya at hindi nakakulong sa pamayanan nila sa paanan ng bundok. Lihim namang nakaramdam ng galit si Ares dahil nakita niya kung gaano kababait sa kanya ang mga tao doon. Wala namang ginagawang masama ang mga ito sa kanila. Pwede naman silang mamuhay roon ng walang nasasaktan. Ngunit hindi na lamang nagkomento si Ares, pero gagawin niya ang lahat para hindi matuloy ang binabalak ng ama. Kinabukasan muli ng gabi, nagkaroon ng pagpupulong ang lahat ng mga aswang. Doon sinabi ni Digno ang balak sa mga nasasakupan. Ipinaliwanag nito kung bakit nila kailangang yang gawin ang mga tao.
Sang-ayon ba kayo sa aking plano? Gusto niyo bang tumira sa bayan at maranasan ang buhay na matagal na nating pinangarap? Sigaw ni Digno. Kaagad namang sumang-ayon ang mga naroon at humanga sila sa utak na mayroon ng pinuno ngayon. Naikuyom ni Aris ang kamao. Kung siya lang sana ang hari, ay hindi siya papayag sa ganoon na desisyon ng ama. Ang balak ng ama ay magkukunwari silang dayo. Kapag pinatuloy sila, doon na nila gagawin ang plano na yayang gawin ang mga tao sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap bilang kapalit sa pagpatuloy sa kanila. Pabalik na siya sa bahay nang lapitan siya ng dalawang nakakatandang kapatid na babae. Sinabi ng dalawa na hindi sila sang-ayon sa plano ng ama. At doon nabuhayan si Aris. Natuwa siya dahil hindi pala siya nag-iisa ng hangarin. Sinabi niya na tutulungan na ang mga kapatid na makaalis doon dahil tiyak na malaking gulo ang mangyayari kung sakali. Nagpasalamat ang kanyang dalawang kapatid. Nagkukunwari lamang daw ang kanilang asawa na sang-ayon para hindi makahalata ang kanilang ama. Kailangan nyo nang mag-impake mga ate. Para sa ganun ay madali lang kayong makakaalis. Basta bigyan nyo ako ng pagkakataon para pagplanuhan ito. Pumayag naman ang kanyang mga ate. At nung makapasok na siya sa bahay, kinausap niya ang ina at nakiusap na kausapin ng amang hari na wag nang ituloy ang plano. Sinabi naman ng kanyang ina na susubukan niyang pigilan si Digno. Pero tingin niya ay matigas talaga ang ulo nito. Pinayuhan niya ang kanyang ina din na tumakas kasama ang dalawa niyang kapatid. Subalit umiling lamang ito. Hindi daw nito kayang iwan si Digno. Naiintindihan naman iyon ni Aris dahil nga mag-asawa sila, nagmamahalan. Hinawakan na lang niya ang kamay ng kanyang ina. Nagmamakaawa ako, Nay. Kausapin niyo si amang hari. Pakiusapan niyo siya na huwag nang ituloy ang binabalak. Kawawa naman ang mga taong nananahimik sa bayan. Pakiusap ni Aris. Tumango lamang ang ina at tumalikod na. At nang pagkarating ng kanyang ama, kaagad silang nag-usap. Inutusan siya ng kanyang ama na magtungo lagi sa bayan para aralin ang pasikot-sikot niyon. Para hindi daw sila mahirapan kapag isinagawa ang plano. At dahil doon, mas lalong nakasama at nakilala ni Aris si Leia. Naging magkaibigan sila. Mababait ang mga magulang nito. Kasalukuyan silang nanananghalian sa talipapa nang may maisip na itanong si Aris. Tinanong niya kung naniniwala o takot ba sila sa aswang. Ang sagot ng ina ni Leia, may nagsabi na may mga aswang na nakatira sa paanan daw ng bundok, di kalayuan sa bayan. Tinanong naman niya kung bakit hindi nila iyon tinignan o binisita. Kasi simula naman ang kumalat ang gano'n na chismis, wala naman naging kakaiba na pangyayari dito sa bayan. Maayos naman ang pamumuhay namin, kaya kung totoo man yon, marahil mababait silang aswang. Sagot ng ama ni Leia na si Bene. Daw na pagtanto ni Aris na may tiwala sa kanila ang mga tao. Kaya iyon ang gagamitin ni Digno para hindi manghinala ang mga ito na may aswang na pala sa bayan. Tinanong ni Aris na kung sakali man na aswang siya, magagalit ba ang mga ito sa kanya? Sinabi ni Leia na walang dahilan para magalit sila dahil mabait siya. Iyon na ang ginawang pagkakataon ni Aris para sabihin sa mga ito na aswang siya. Hiniling niya na sana wag siyang kamuhian. Sinabi naman ni Leia na hindi iyon mangyayari dahil wala siyang ginagawang masama. Tinanong ng ama ni Leia kung kalahi ba niya ang mga aswang na nasa paanan ng bundok. At walang dahilan para magsinungaling si Aris, kaya sinabi niya ang totoo. Natutuwa akong makilala ang isang aswang na kagaya mo, Aris. Malambing na sabi ni Leia. Doon na niya napagtanto na may gusto siya
para sa dalaga. Ngumiti si Aris at sinabi na masaya din siya na nakilala niya ang dalaga, maging ang pamilya nito, na mabubuti pala silang tao. Sinabi naman ni Leia na itinuturing siyang kaibigan. Tumikhim si Benny dahil magkahawak na pala ang kanilang mga kamay. Sinabi naman ni Leia na hawak lamang iyon ng isang kaibigan. Natawa ang Ginoo at sinabing nagbibiro lamang ito. Matapos nilang kumain, nagsimula na silang magtinda. Ilang sandali lamang, nagpaalam naman si Aris na aalis na. Kailangan niya gawin ang ipinapagawa ng ama para hindi ito magduda sa kung ano ang sadya niya sa bayan. Pagka-uwi ni Aris, may inuulat agad siya sa ama. "Kailan niyo po balak gawin ang plano, ama?" Magalang na tanong ni Aris. Kailangan malaman yun ni Aris para balaan sina Leia at ang mga tao para magkapaghanda sa gagawing pagsalakay ng kanilang angkan. Sa susunod daw na linggo na iyon gagawin. Kaya pinaghahanda siya ni Digno dahil siya ang mangunguna kung sakaling magkagulo na. Tumango na lamang siya. Lumipas ang mga araw noon, Sir Casper. Mas sinanay pa si Aris sa pagkikipaglaban. Hanggang sa isang gabi, nagulat siya dahil may salo-salo. Tinanong niya kung para saan iyon. Ang sabi naman ng kanyang ama, gagawin na daw siyang kanang kamay bilang paghahanda sa pagiging hari niya kapag tumungtong na siya sa 22. Dahil bago nila gawin ang plano, ililipat na sa kanya ang pagiging hari. Inaasahan ni Digno na magiging magaling siyang hari at magagawa ng maayos ang kanilang plano. Gusto mang tumutol ni Aris pero wala siyang magawa. Pagkaramdam niya na mga oras na yon ay mahina siya. Pero nangako siya sa sarili na ililigtas ang mga tao. Hinding-hindi niya hahayaan na mapahamak ang mga ito. Kinabukasan ding iyon, inutusan ulit siya ng kanyang ama na magtungo sa bayan para magtanong kung sino ang mga albularyo roon, para malaman kung sino ang uunahin nila. Pumayag si Aris dahil yun ang gagamitin niyang pagkakataon para makausap ang mga magulang ni Leia at balaan ang mga ito sa mangyayari. Pagkarating niya sa talipapa ni Leia, masigla siyang sinalubong ng dalaga at pinapasok kaagad sa loob. Tinanong niya ito kung maghapon ba silang magtitinda. Sumagot naman ng dalaga na kalahating araw lang sila dahil matumal ang araw na iyon. Mabuti na lang, hindi kayo buong araw dito dahil may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Tinanong ni Leia kung ano ang sasabihin niya. Sinabi naman ni Aris na mas mabuting sa bahay na nila pag-usapan para walang makarinig sa kanila. Pumayag naman ang mag-ina. Pagkasapit ng tanghali, tinulungan na ni Aris na magligpit ang mag-ina. Pagkarating nila ng bahay, naroon na si Benny. Nakararating lang din galing bukid. Naupo sila sa salas at doon sinimula ni Aris na sabihin ang sadya niya roon. Ganito, makinig kayo. May balak ang aking ama na iyang gawin ang mga tao rito sa bayan. Gusto niyang maging aswang ang mga tao at dito sila maninirahan kapag nangyari iyon. Magpapanggap silang dayuhan para magawa ang plano nila. Wika ni Aris. Sinabi rin niya na inutusan siya ng kanyang ama na tignan o alamin kung sino ang mga albularyo dahil tiyak na malaking hadlang sila sa plano ni Digno. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Benny. Hindi nito inakala na may ganong balak ang kanyang ama. Mabuti na lang at nakilala nila si Aris dahil kung hindi, tiyak na mapapahamak sila. Sinabi naman niya na tadhana iyon para matuloy ang plano ni Digno na noon pa nito balak. Sinabi rin ng binata na gagawin siyang hari bago gawin ang plano dahil siya raw ang mamumuno sa mga aswang. Ngunit hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Wala kayong ginagawang masama. Naging mabuti kayo sa akin. Naging sakim lang ang aking ama at hindi marunong makontento. Galit na sabi ni Aris. Naikuyom niya ang kamao. Matapos ang pag-uusap na yon, napagpasyahan nilang kausapin na ang mga kilalang albularyo ni Benny
Una nilang pinuntahan ang pinakamalapit na si Mang Toel. Sa bungad pa lang ay naramdaman na ng matanda na aswang si Aris. Sinabi naman ni Benny na mabuting aswang ang binata. Naroon siya dahil may importanteng sasabihin tungkol sa mga aswang. Pinatuloy sila ng matanda sa loob ng bahay. Isinalaysay naman ni Benny ang mga sinabi ni Aris rito. Napatango ang matanda. Naramdaman ko naman kanina na hindi ka masamang aswang, kaya naniniwala ako sa mga sinabi niya. Ngayon, puntahan natin ang iba pang mga albularyo at magpupulong tayo bukas ng umaga. Bili ni Mang Toel. Pinauwi na muna si Aris dahil baka hanapin siya ni Digno. Bukas ay babalik siya roon para sa isang pagpupulong. Hinawakan ni Leia ang kanyang kamay at sinabihan na mag-iingat siya at baka mahalata ng kanyang amang hari na may balak sila. Tumango si Aris at nangakong iingatan ang sarili para sa dalaga. Gusto kita, Leia. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na magkagusto sa iyo. Seryosong sabi ni Aris. Ngumiti si Leia at hinaplos ang kanyang pisngi. Nagulat siya nang sabihin ng dalaga na gusto rin siya nito. Sa sobrang tuwa, niyakap niya ang dalaga hanggang sa may narinig silang tikim mula sa likod. Naroon si Benny at matama na nakatingin sa kanila. Si Rita naman na nanay ni Leia ay nakangiti lamang. Hindi ako tutol kung sakali man na nagugustuhan ninyo ang isa't isa. Pero sa ngayon, unahin muna natin ang bayan. Kapag natapos na ito, pwede na kayong magpakasal. Nakangiting sabi ni Benny. Namula ang pisngin ni Leia. Sinabi naman ni Aris na gagawin niya ang lahat para magtagumpay sila at mapakasalan si Leia. Pinauwi na siya ni Benny dahil hapon na. Nagpaalam na si Aris. Masaya siyang umuwi sa kanila baon ng pag-asa na magtatagumpay sila. Kailangan lang niya na makakuha ng impormasyon pa sa kanyang ama na magagamit nila laban sa mga ito. Nang gabing iyon, nagpaalam si Digno at ng iba pang mga aswang na talagang pinagkakatiwalaan ito. Napupunta muna ng kakahuyan para mangaso. Kaya ginamit iyon ni Aris na pagkakataon para pulungin ang mga naroon. Tinanong niya kung sino sa mga naroon ang tutol sa plano ng kanyang ama. May mga nagtaas ng kamay. Sige, pwede nang umalis ang mga hindi nagtaas ng kamay. Ang mga nagtaas, kakausapin ko lang sila. At sana, huwag nang makarating ito sa aking ama. Ito'y utos ng susunod na hari. Sana'y respetohin ninyo. Sumang-ayon naman ang mga naroon. Nang makaalis ang mga ito, lumapit siya sa 6 na nagtaas ng kamay. Tinanong ni Aris kung bakit ayaw ng mga ito sa plano ng kanyang ama. Ang sagot lang ng mga ito, gusto raw nilang manirahan ng payapa at walang gulo. Sinabi ni Aris na tutulungan niya ang mga ito dahil maging ang kanyang mga ate ay hindi sang-ayon sa plano ng amang hari. Sinabi niya na kapag naipasa na ang pagiging hari sa kanya, iyon ang una niyang isa sa batas. Masaya ang mga ito dahil hindi na nila kailangang gawin ang utos ni Digno. Natulog ng gabing iyon si Aris na masaya dahil alam niyang tama ang ginagawa niya. Kinabukasan, nagtungo si Aris kay Leia para sabay-sabay silang magtungo sa bahay ni Mang Toel dahil doon gaganapin ang pagpupulong. Napagpulungan nila na sa tulong ng mga albularyo, mga magulang ni Leia at iba pang kamag-anak nila ang magsasabi sa mga taong bayan ang plano ni Digno para makapaghanda ng armas at pangontra ng mga aswang. Kada gabi ay may magroronda para tignan ang kalagayan ng bawat kabahayan. Bukas na nila iyon gagawin dahil maraming pamilya sa bayan. Nagpasalamat naman sila kay Aris. Walang anuman. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Kahit ama ko ang nagplano,
Kung mali, hindi ko iyon susundin. Pagka-uwi ni Aris, sinabi ng kanyang ama na kinabukasan ay gaganapin na ang seremonya para sa kanyang pagiging hari. Kinabukasan din iyon, naghanda ang lahat para sa pagiging hari na ni Aris. May mga nagkatay ng baboy, kambing, at iba pang hayop na nakuha nila kagabi sa kakahuyan. Maging siya ay inihanda ang sarili. Gabi na nang matapos ang lahat sa paghahanda, naghanda na rin si Aris. Pinuntahan siya ng ama at tinanong kung handa na ba siya. Kaagad siyang tumango. Iyon ang hinihintay niyang pagkakataon para mapalaya ang mga nasasakupan at hindi madamay ang mga inosenteng aswang na nais mabuhay ng matiwasay at payapa. Nang gabing iyon ay sinigawa na ang seremonya para kay Aris. Nagkatay pa sila ng matabang hayo para maging alay nila sa Diyos. Pinapalibutan siya ng mga aswang na may hawak na sulo na may apoy na nakasindi. Nag-uorasyon habang pinapaikutan si Aris. Ipinikit niya ang mga mata nang ipapatong na ni Digno ang korona sa kanyang ulo. Hangad ko na magiging magaling kang hari para sa iyong nasasakupan, anak. Sambit ni Digno. Huminto ang mga aswang sa paglalakad, palibot sa kanya, at saka pinatay ang apoy na nasa sulo. Tinanong ng kanyang ama kung ano ang unang kahilingan niya bilang hari. Nasa tradisyon kasi nila ayon. Tinitigan ni Aris ang ama. Ama, gusto kong palayain ang mga aswang na tutol sa binabalak mong pagyanggaw sa mga taong bayan. Seryosong sabi ni Aris. Kumunot ang noo ni Digno, pero tumango rin ang kanyang ama. Kaya sinabi nito na mag-impake na ang mga aswang at pwede nang umalis mamayang madaling araw ang sino mang taliwa sa kanyang plano. Tinanong siya ng kanyang ama na plinano ba niya iyon. Sinabi lang ni Aris na ayaw niyang may mapahamak na mga inosenteng aswang. Dahil bilang bagong hari, hangad niya ang ikabubuti ng kanyang nasasakupan. Tumango si Digno at sinabi sa mga naroon na magpahinga na dahil bukas na nila gagawin ang kanilang planong pagpunta sa bayan. Nang dumating na ang madaling araw, gumising si Aris para tulungan ang mga nasasakupan na makaalis na. Nagpasalamat ang mga ito sa kanya. Ginamit niya ang pagkakataon na iyon para magtungo kina Leia. Gamit ang kanyang bilis, mabilis siyang nakarating sa bahay ni Bene. Nagising silang tatlo. Tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. May balak nang magpunta rito bukas ang aking ama. Kasama ako at ang iba pang aswang. Kaya nakikisuyo ako. Nasabihan si Mang Tuel para magkapaganda siya. Maging ang mga albularyo at mga tao. Pakiusap ni Aris. Tumango naman si Bene at sinabing pupuntahan na nito ngayon ang albularyo. Hinawakan ni Leia ang kanyang kamay at sinabihan siya na mag-iingat. Tumango si Aris at sinabing mag-iingat siya para rito. Tsaka niya hinalikan sa noo ang dalaga. Nagpaalam na siya dahil baka mapansin siya ng kanyang ama. Mabilis na lumipas sa mga oras. Bandang hapon iyon. Naghanda na ang mga aswang sa pagpunta sa bayan. Si Aris ang mangunguna sa kanila. Ramdam niya na masama ang loob sa kanya ni Digno dahil sa ginawa niya. Pero hindi siya makokonsensya dahil alam niyang ginawa niya kung ano ang tama. Iniligtas lang ni Aris ang mga kalahi at kasama sa kapahamakan dahil tiyak na kahit wala silang ginagawa, pati ang mga ito madadamay nang dahil sa masamang plano ng kanyang ama. Pagkarating doon kaagad silang pinatuloy ng kapitan. Naroon din si Bene kasama ang isang lalaki na nakatingin sa kanila. Welcome kayo dito sa aming bayan. Magiliw na sabi ng kapitan. Sinamahan sila sa tutuluyan nila. Isang bungalow na bahay iyon. May kusina, palikuran at 3 kwarto.
Nagbigay na sila ng paunang bayad. Mga nasa 15 sila. Sinabi naman ng kanyang ama na sapat na yon dahil hindi naman sila magtatagal doon dahil bukas na bukas din ang isa sa katuparan nila ang plano. Sinabi ni Digno na magbibigay sila ng pagkain bukas na ibibigay sa mga tao, pero ang plano talaga ni Digno, ang pagkain na iyon ay may pangyayanggaw. Sa unang linggo ay tatalab na ang yanggaw sa katawan ng mga tao. 1 o 2 araw ay tuluyan na silang magiging aswang pagkatapos ng 1 linggo. Tumango ang mga naroon. Tinanong si Ares ng ama kung ayos lang sa kanya yon, lalo't siya ang hari. Suhestyon niya na mas maganda na ang iyang gawin ay mga opisyal ng bayan, ang mga padre de pamilya at ang mga malalakas na mamamayan dahil sila ang kailangan ng kanilang angkan. Ayaw ni Ares na madamay ang mga mahihina, lalo na ang mga bata kasi wala itong kontrol. Sumang-ayon naman si Digno at ang mga ibang naroon. Napabilib naman ng kanyang ama na kunwari ay maganda ang kanyang plano. Magpahinga na tayo ngayon. Ang iba, bumili ng karne sa bayan para sa lulutuin bukas. Utos ni Digno. Nasa isip naman ni Ares na hindi magtatagumpay ang plano ng mga ito, kaya hinayaan na lang niya. Nang makabalik ang 3 aswang na inutusan ng kanyang ama, nagsimula na silang maghiwa para sa lulutuin na putahe na ibibigay sa mga taong bayan. Pagkatapos kasi nilang maluto iyon, doon nila oorasyonan bago duraan na siyang magiging sanhi ng pagiging yanggaw at may ilalagay pa sila na langis na panghawa. 11:00 nang matapos sila sa pagluluto, kaya ang iba ay natulog na. Si Ares naman ay gising ang diwa dahil kailangan niyang umalis roon para puntahan sina Bene, mga opisyal at albularyo para planuhin ang pagsunod. Dahil hindi naman lahat ng tao ay nasabihan, kaya hindi pwedeng mabigyan sila ng pagkain dahil tiyak na yanggaw ang aabuti nila. Sa sentro lang ng bayan nila nasabi ang plano ng mga aswang dahil gahol na sila sa oras. Iminulat niya ang mga mata at tinignan ng paligid. Tulog na ang mga kasama niya sa kwarto. Lumabas siya at tinungo ang 2 pang kwarto. Tulog pa rin ang mga ito. Lumabas na si Ares ng bahay. Maglalakad na sana siya pero may nagsalita sa kanyang likuran. Saan ka pupunta, Ares? Tatakas ka? Lumingon siya at nakita ang ama na nakatayo sa gilid at naninigarilyo. Hinarap niya ang ama. Sinabi niya na pupunta siya sa bayan para magmatsyag. Bilang hari ay may karapatan siyang gawin ang mga gusto niyang gawin. Lumapit ng bahagya si Digno at sinabing huwag siyang magkakamali na magtaksil dahil itatakwil siya bilang anak o di kaya ay papatayin siya. Hindi na sumagot si Ares. Tumango-tango lamang siya. Tumalikod na siya at nagtungo sa bayan. Nagtaka si Ares dahil bukas pa ang ilaw ng bahay ni Leia. Kaagad siyang kumatok. Pinagbuksya naman siya kaagad ni Bene. Pinapasok siya sa loob. Tinanong ni Ares kung bakit gising pa sila. Doon niya napagtanto nang makita ang mga sandata laban sa mga aswang. Bahagya pa siyang kinilibutan nun. May nakapagsabi sa kanya na bumili ng ilang kilong karne ang isa sa mga kasama nilang aswang. Doon nila napagtanto na may balak na silang yang gawin dahil nga nasabi ni Ares ang plano ng kanyang ama noon. Anong balak ninyo? Bago pa mangyari ang lahat, tanong ni Ares. Sinabi ng Ginoo na balak nilang lusobin ang bahay na tinutuluyan ng kanyang ama mamaya. Hindi na nila hahayaan na maipamigay ni Digno ang mga pagkain sa tao dahil mas lalong mahihirapan sila kung sakali. Tumangaw si Ares at sumang-ayon sa sinabi ng Ginoo. Nasabi na rin sa ilang mga tagabayan ang nangyayari at siguradong protektado na ang kanilang bahay ng pangontrang aswang. Ang ilang mga kalalakihan ay handang tumulong sa pagkikipaglaban at tiyak na ihahanda na ang kanilang armas.
Magtitipon mamaya sa barangay hall ang mga makikiisa sa labanan at kailangan ka namin, Aris. Tumango si Aris at ipinaalam kay Benny na pupuntahan niya ang dalaga dahil may ibibigay siya. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Leia. Naupo siya sa kama at hinaplos ang noo nito na dahilan para magising at maalimpungatan ng dalaga. Kaagad niyang isinuot rito ang kwintas, tanda na ibinibigay niya rito ang buong pagmamahal niya. Sinabi naman ni Leia na umuwi siyang ligtas. Susubukan ko, Leia. Hinalikan niya sa labi ang dalaga at tumugon naman ito. Mabilis niyang pinutol ang halik nang marinig ang boses ni Benny. Nagpaalam na agad si Aris kay Leia at lumabas na ng silid ng dalaga. Nagtungo na sila sa barangay hall dahil doon ang maluwang na space. Humigit 20 kataong mga naroon. Ang iba kasi ay naiwan para magbantay sa kanilang pamilya at magronda sa bayan. Kahit hindi kasama sa laban, may ambag pa rin sila. Ang tiyakin ng kaligtasan ng bawat isa. Handa na ba kayo? Sigaw ni Aris matapos ang pulong. Sumigaw ang lahat na handa na. Ngunit akmang aalis na sila roon nang may paparating na yabag. Sinabihan niya na magiging alerto ang bawat isa. Hindi na siya nagulat nang makita si Digno na nasa labas at kasama ang iba pang mga aswang. Sinasabi ko, Daga ba? Na traitor ka? Sigaw ni Digno. Sinabi naman ni Aris na ginagawa lang nito kung ano ang tama. Handa siyang mamatay, maipaglaban lang kung ano ang tama. Sinabi ng kanyang ama na ginawa pa man din siyang hari, pero magtataksel rin pala siya. Sinabi naman ni Aris na kailangan niya yung tanggapin, alang-alang sa kanilang nasasakupan na gustong mamuhay ng tahimik. Isinigaw ni Digno sa mga kasama na ihanda nila ang kanilang sarili dahil lalaban sila. Lalaban kami. Ipagtatanggol namin ang bayan. Sigaw naman ni Aris. Kaagad na sumugod ang mga aswang. Nagkanya-kanya sila ng kalaban. Maging si Benny at Mang Tuel ay naroon para makiisa. Samantala, inarap naman ni Aris ang kanyang ama. Sinabi ng dating hari na itatakwil na siya bilang anak. Nanakayan niyang traidorin ng ama na siyang dahilan kung bakit siya nabuhay sa mundo. Ama na nag-aalaga sa kanya simula pagkabata. Pero ngayon ay mas kinampihan ang mga tao kaysa sa kanilang angkan. Sinabi naman ni Aris na wala naman magiging problema kung hindi sila mandanamay ng inosenteng tao. Nire-respeto kita, ama. Pero sa naging plano mo, nawala ang respeto ko sa iyo. Sigaw ni Aris. Isinigaw din ni Digno na maglaban sila. Nagbago ang anyo ni Aris bilang aswang at ganoon din ang kanyang ama. Unang sumalakay ang Ginoo. Akmang ikakalmot na sana nito ang mahabang kuko, pero mabilis na nakailag si Aris. Nawala ng balanse ang matanda kaya ginawa niya yon na pagkakataon para atakihin ng ama. Gamit ang kanyang buong lakas, siniko niya sa likod ang ama dahilan para matumba ito. Pero mabilis rin na nakatayo si Digno. Dumudugo ang labi nito at ilong. Sa tingin mo, matatalo mo ko, Aris? Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Sigaw ni Digno. Mabilis ang naging kilos nito. Hindi iyon nakita ni Aris kaya natamaan siya ng suntok ng ama. Dumugo ang kanyang labi rin at napahawak sa kanyang tiyan. Napatingin siya sa mga kasama. May ilang sugatan at ang ibang aswang naman ay parang naghihingalo na. Hindi na dapat ito magtagal at baka marami pang ang mamatay. Natawa si Digno at tinanong kung kaya pa ba niya. Hindi na anak ang turing sa kanya ng lalaki kundi isang kalaban. Dumiretso ng tayo si Aris. Mabilis na subungod si Digno pero naging mabilis din ang pakiramdam niya. Nang maramdaman niya na pupunta sa likuran niya ang ama, humarap siya rito.
at sinipa sa ulo dahilan para tumalsik ito sa puno. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo, hindi na sana kita tinuruan. Taksil na anak! Sigaw ni Digno. Masakit para kay Aris na marinig iyon sa ama, pero iyon ang totoo. Pagtataksil na tama ang pinanigan. Lumaki pa lalo ang katawan ni Digno at sinabi na papatayin siya. Para na itong si Taguro na gumagamit ng 120%. Nagulat siya nang papunta si Benny at Mang Tuil sa kanya. Sinabi niya na hindi na kailangan. Kailangan magapay ang mga aswang. Ang sabi naman ni Mang Tuil, kaya na ng iba yon dahil tumulong na ang ibang albularyo na taga-ibang bayan o taga-ibang baryo. May nagsabi kasi sa mga ito tungkol sa nangyayari roon. Natawa si Digno dahil may dalawa pa siyang mapapaslang bukod sa kanyang suwail na anak. Sinugod kaagad sila ni Digno. Mabilis naman ang mga naging kilos ng tatlo. Si Aris ang sumangga sa atake ng ama. Sumugod si Benny gamit ang itak na may basbas ni Tuil. Tinaga niya sa kamay ni Digno, dahilan para umungol ng malakas ang aswang. Sinusubukan pa nitong kumawala sa pagkakahawak ni Aris, pero mas hinigpitan pa ito ng binata para hindi na makaalis ang ama. Mamatay ka na! Sigaw ni Aris. Mabilis ang naging kilos ng albularyong si Mang Tuil. Itinaas ng matanda ang katana na hawak at saka itinarak iyon sa dibdib ni Digno. Bumulwak ang masaganang dugo at ang impit na sigaw ng dating hari ng aswang. Bumulagta ito sa lupa. Nakadilat ang mga mata ni Digno kasabay ng pagbalik ng katawan nito sa katawang tao. May kung anong sinasabi ito na hindi niya maintindihan. Hinawakan ni Aris ang kamay ng ama at hindi napigilang umiyak. Patawarin mo ko, ama. Pero ginawa ko lang ang tama. Magpahinga ka na. Umiiyak na sabi ni Aris at ipinikit ang mga mata ni Digno gamit ang palad. Naramdaman na lang niya ang pag-akbay sa kanya ni Benny. Sinabi ng Ginoo na ginawa lang niya kung ano ang tama. Tama po kayo. Kung hindi natin ginawa ito, tiyak na marami ang madadamay. Malungkot na sabi ni Aris. Ang mga sugatan ay ginamot ng mga albularyo. May 2 namatay at bayani ang tawag sa kanila. Lahat ng mga aswang na namatay ay ibinalot nila sa tela at inilibing na lang sa lupa. At ang iba naman ay nakatakas pa. Sugatan din ng mga ito. Nang matapos mailibing, umuwi na sila Benny at Aris. Kaagad siyang niyakap ni Leia at tinanong kung kamusta sila. Sinabi ni Leia na malalampasan niya rin yon. Ilang araw ang lumipas, umuwi muna si Aris sa kanila. Nadatnan niya roon ang ina. Ibanalita niya sa ina ang nangyayari. Patawarin ninyo ako, Nay. Pero kailangan kong gawin yon dahil iyon ang tama. Naiintindihan naman iyon ng ginang. Kailangan niya iyong gawin para sa ikabubuti ng marami. Nakwento rin ni Aris si Leia, ang babaeng binago ang prinsipyo niya. Masaya naman ang kanyang ina dahil may babae na siyang makakasama sa pagtanda. Bandang tanghali noon dumating ang kanyang mga kapatid para sunduin ang kanilang ina. Babalik na lamang daw ang mga ito kapag ikakasal na sila. Bumalik siya kina Leia kinahaponan nun. Umiiyak na niyakap siya ng dalaga. Nag-aalala rin ito na baka hindi na siya babalik roon. Sinabi naman ni Aris na hindi iyon mangyayari. Babalik at babalik siya sa piling nito. Nagpaalam lamang siya sa kanyang ina na sinundo na ng kanyang 2 kapatid na babae. Nang gabing iyon ay hiningi ni Aris ang kamay ni Leia para maging kabiyak. Nakangiting sumang-ayon naman si Rita at Benny at ikakasal sila sa lalong madaling panahon. Lumipas lang ang ilang mga buwan, naging maayos ang pagsasama ni Leia at Aris hanggang sa itinakda na ang kanilang kasal.
Simpleng kasal lamang iyon na ang nagbasbas ay huwes. Hindi naman kasi pwede sa simbahan si Aris dahil isa siyang aswang. Sinabi ng huwes na mag-asawa na sila. Sobrang saya ng mga naroon. Mahal na mahal kita, Leia. Buong pagsusuyo na sabi ni Aris. Mahal din kita, Aris. Nagkaroon lang ng konting salo-salo at nang matapos, umuwi na ang bagong kasal para magpahinga. Lumipas ang mga araw at linggo. Naging maayos ang pagsasama nilang mag-asawa hanggang sa lumipas pa ang 2 buwan. Nalaman na lang ni Leia na nagdadalang tao na siya. Sobrang saya ni Aris noon, Sir Casper, dahil nagbunga ang pagmamahalan nila. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga buwan. Nagsilang si Leia ng isang malusog na sanggol na lalaki. At ako na nga ang batang iyon, Sir Casper. Gaya ng sabi ko, hindi ko naman ang alinman sa katangian o kakayahan ng aking ama bilang aswang. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nila. Hindi na iyon sinabi ng aking ina. At ang nakakalungkot lang, 10 taon gulang lang ako noong mamatay ang aking ama. Nadatnan na lamang na nakahiga sa kama at hindi na humihinga. Labis na nalungkot ang aking ina. Simula noon, hindi na siya nag-asawa pa. At tungkol sa mga kasamang aswang naman, tungkol sa mga tiyahin ko, nagkawatak-watak sila simula nung nag-asawa na ang aking ama daw. May mga ilan na umuwi doon sa liblib na yon at doon na naninirahan ng normal. At yun lang po, hanggang dito na lang ang kwento ng aking mga magulang. At ito ang aral ko para sa inyo. Hindi maganda na gumawa tayo ng masama sa kapwa para lang sa sariling pang-interes natin. Lagi natin piliin ang pagiging mabuting tao para mahalin ka. Hindi mo dapat sundin ang iba kung alam mong mali ang gustong ipagawa sa iyo. Yan ang aral na iiwan ko sa kwentong ito. Maraming salamat, Sir Casper. Kung isa man ang kwento ni tatay ang mailagay ninyo sa YouTube channel ninyo. More subscriber po. More views and stories pa po. Mag-iingat kayo palagi. God bless. At huwag kalimutang magpandesal.